Ang ugat ng balita ay kung saan bumisita si Bimbi sa Itbulaga para kay Riza May Dizon. Gayunman, may mga netizen na naglagay ng sariling interpretasyon, mga caption na may kilig, emojis ng puso, at mga tanong na may something ba. Mula roon, ang simpleng pagkakakilala at pagiging magkaedad ay ginawang kwento ng panliligaw. Ang pagiging magiliw ni Riza sa mga kapwa niya, lalo na sa mga kilala rin ng publiko, ay madalas na pagkakamalang romantiko. Ngunit sa konteksto ng kanyang trabaho at personalidad, ito ay bahagi ng profesionalismo at kabaitan. Ang mga simpleng biro, pagbati, o pagbanggit ng pangalan ay hindi automatikong pahiwatig ng panliligaw. Isang mahalagang punto, edad at yugto ng buhay. Bagamat magkalapit ang edad, magkaiba ang landas na tinatahak. Si Riza ay aktibo sa showbiz, may schedule at obligasyon sa telebisyon. Si Bimbi naman ay mas pribado, may mga panahong wala sa spotlight. Ang kakulangan ng sabayang presensya sa iisang proyekto o regular na interaksyon sa publiko ay nagpapahiwatig na walang aktibong relasyon na nangyayari sa likod ng kamera. May mga nagsasabing posibleng ligawan dahil posible ang lahat sa hinaharap. Ngunit ang katotohanan ay hindi umiikot sa posible, kundi sa nangyari. At sa bahaging iyon, ang tala ay malinaw, walang pangkumpirmadong panliligaw. Ngunit kung titignan natin ang mga pahayag ni Kris Aquino at ang nanay ni Riza ay parehas boto sa kanilang anak kung sakali na umakyat ng ligaw si Bimbi kay Riza May. May mga netizen ding nagbanggit ng chemistry batay sa magkakaparehong pagpapalaki, parehong may respeto, articulate, at may sense of humor. Ngunit ang chemistry ay hindi katumbas ng ligawan. Maraming magkakatugma sa ugali na nananatiling magkaibigan o magkapwa kilala lamang. May ilang netizen ang naglabas ng argumento na kahit wala pang kumpirmasyon, pwedeng tahimik lang. Totoo, may mga relasyong pinipiling pribado. Kung babalikan ang mga eksaktong pangyayari na madalas itinuturo ng fans bilang patunay, karamihan ay nag-ugat sa mga scripted o semi-scripted na eksena sa telebisyon. Ang mga biruan, ang mga tanong ng hosts, at ang mga reaksyon ng audience ay bahagi ng entertainment framework. Sa Noontime TV, ang kilig ay produkto, isang emosyon na sinasadyang likhain upang magbigay aliw. Ang ugat ng tanong kung posible bang magkatuluyan ay mas malalim kaysa sa dalawang individual. Ito ay nakaugat sa kulturang Pilipino na mahilig sa love teams at sa ideya ng destined pairing. Kapag may dalawang batang sikat na parehong minahal ng publiko, natural na pagdugtungin sila sa isip ng fans. Ang problemang dulot nito ay ang pag-alis sa linya sa pagitan ng persona at pribadong tao. Sina Bimbi at Riza ay naging canvas ng kolektibong pantasya ng madla, isang pantasyang hindi nila hiniling ngunit patuloy na idinidikta sa kanila. Ang posibilidad ng anumang relasyon sa hinaharap ay nananatiling bukas, tulad ng sa kahit sinong tao. Ngunit ang pagtrato sa posibilidad na iyon bilang halos tiyak o nakatakda ay hindi pa kumpirmado. Ang hinaharap ni Bimbi at Riza ay hindi script ng noontime show, ito ay serye ng personal na desisyon na gagawin nila ng hiwalay, batay sa sarili nilang karanasan, damdamin, at pangarap.